Magpapatuloy na po tayo sa ating caucus. Ayan, mapihan na lang po yung picture pagkatapos sa ating mayor at sa buong meeting. Ayan. Ayan, salamat po. Thank you po. Sige po. Kalma po muna tayo para mag-umpisa na po tayong muli. Ulang kay Warren Inocencio. Parang natin yung ating tatlong meeting. Yung tatlong luma, alam mo, sigurado na yan eh. Return bout na nila, second term nila. And ako mismo magsasabi sa inyo, very proud po ako sa bawat isa sa kanila. Sa mga ginawa nilang achievements as a counselor, bilang mga mabatas, at higit sila bilang mga tunay at tapat na lingkod balang. Baka naman nakalimutan niyo yung tatlong ulo. Anong number namin? Marina, anong number namin? Ano ibig sabihin nun? Okay, number 2. Lucia, ang mahusay na Mayor, Mayor Vico Soto! Magandang umaga, Barangay Santa Lucia. Kamusta po kayo? Kamusta mga taga-Bliss? Mataas ba energy natin? Yung mga nakatayo sa kanan, sa kaliwa, okay lang po ba kayo? Mga dito sa likod. Yung mga bata. Ayos na. Baka napapagod na po kayo, baka magsasain na po kayo, okay lang po ha. Huwag naman ako po dito sa gitna. Sigurado kayo yung maaga kanina, kaya kayo po ay nasa VIP seats na rin. Maraming salamat sa sobrang init na pagtanggap sa giting ng Pasig. Hindi ko na po babatiin ng isa-isa yung mga ibang kasama natin. Batiin ko naman po ng lahat ng mga kasama natin na Tita Tess ang pangalan. Ano? Bakit ko lahat ng Tita Tess dito? Kung makita nasan ba siya? Totoo ba? Baka naman wala talaga siya. Ay, Tita. Magandang umaga po sa ating lahat. Grabe, walang dito, kuya. Maraming salamat. Mga kaibigan, Lunes ngayon, di ba? Alam niyo pag Lunes, 6:30, bukod sa libre at sino. Nagamit niya ba yun? Hindi pa. Ayusin niyo na po yan para sayang naman. Inayos niya Consi Maro, Consi Angelo at Consi Buboy yung mga benepisyo natin para sa mga senior. Ano? Kagaya ng libre sini, buti pinaalala niyo para malaman ko na ibang hindi pa nakakaalam. Pero pag Lunes, medyo maaga nagsisimula ang araw namin. Ang mga nakaupong konsyal, si Vice Mayor Dodo, dahil kami po ay nagpa-flag racing sa ating temporary City Hall. 6:30 AM. Ang atin dati 7:30 AM eh. Oo, 6:30 AM dahil meron tayong Justin World schedule. Yung iba sa empleyado nagsisimula ng 7 AM, yung iba 8 AM. Kaya 6:30 AM, sisimula na po ang araw namin. Pagkatapos ng flag racing, nag-meeting kami sandali ng mga konsyal, kung ano mga kailangan mag-usapan. Pagkatapos namin mag-meeting, natrabaho muna ako ng konti. Kadalasan, may mga naiwan na papeles na urgent na. Kaya kanina, mga konsi, meron pala tayong urgent na submit ko po sa office ni Vice.
At pagkatapos naman po nun, papasok ako sa school, kaya ganito po yung fees. Tapos diretso na po ako sa unang focus natin dito sa Barangay Santa Lucia. Kaya maraming salamat po. Alam nyo, ito na. Lunes po ngayon. Mga kaibigan, 7 tulog na lang. Hindi kayo marunong magbilang, ha? Mga kaibigan, 6 na tulog na lang. Nakakapagsimba na si Consiel Warren. Ang Sunday po yun. 7 araw na lang, 7 tulog na lang. Ito na po, mga kaibigan. Andito na tayo sa dulo. Excited na po ba kayo? Handa na po ba kayo? Sana magtulungan po tayo. Tandaan po natin, pagkaroon na ng eleksyon, ang pinag-uusapan na natin dito, hindi lang po politika. Pinag-uusapan din natin yung integridad, kaayusan, kalinisan ng halalan mismo. Ano? Kaya kailangan magtulungan po tayo. Maging ano po tayo, dapat bukas ang ating mga mata at tenga. Bakit po? Ano bang nabangan natin? Pati pa siya kapag nasa loob na tayo ng presinto, pag may nakita tayo na pinipicturean yung balota, tandaan po natin, bawal po yun. Pag may nakita tayo nagsiselfie sa loob ng presinto, sa labas okay lang. Pero pag nasa loob na po tayo, kung na kung saan bumoto, mag-iingat po tayo at dapat bukas ang ating mga mata. Pag nakita natin may nagpipicture-picture dyan, hindi po tayo yung maninita, pero isumpong natin dun sa teacher, sumbong natin sa poll watcher, sa COMELEC. Alam niyo na po yan, ha? Alam na natin kung anong gagawin. Dahil alam niyo naman po, may mga iba na handang gawin ng kahit ano, maupo lang. Buti na lang sa Pasig, hindi talaga umuubra yung mga ganyang style na bulok. Napatunayan na natin yan. Alam niyo, 2019 pa lang, yan ang laging sinasabi sa akin. Naku, Bigo, ingat ka kasi ganito yung gagawin, mamimili ng boto, ganito, dadayain ka, ganyan. Pero napatunayan na natin, 2019, 2022, at muli po, ngayon 2025, na yung mga style na bulok sa politika, hindi gumagana sa lungsod ng Pasig. Alam nyo, nabanggit ko na lang din yung lumang kalakaran sa politika, malapit ng eleksyon o sa eleksyon mismo. Pero sa totoo, mas malaking laban po natin yung kontra sa mga lumang kalakaran sa paggugobyerno mismo, sa pamahalaan mismo. At alam niyo naman po, yung ginawa po natin, yung pinaglaban natin na pagbabago mula 2019. Mula nung una tayong sumigaw ng iba naman, siniguro natin na hindi magiging mababaw lamang ang pagbabago, pero malalim at papatagalan. Dahil sa dulo, ang lahat ng ginagawa natin, opo, pakikinabangan natin, nagbubunga na yung mga pagbabago na ginagawa po natin sa lungsod ng Pasig. Pero higit pa sa mga bunga na nakikita natin ngayon, ay yung mga pagbabagong pinapatupad natin. Yung prinsipyo ng mabuting paggogobyerno na tinataguyod natin. Higit sa lahat, ito po ay para sa susunod na henerasyon ng mga Pasigino. Opo, marami tayong achievement, marami tayong nagagawa. Nabanggit kanina yung iba sa senior, pati yung siguro isa sa pinakamalaki na ginagawa natin para sa senior ngayon, yung ating expansion ng local senior pension. Alam po natin yun, di ba? Local senior pension. Medyo bago pa lang po yung programa, wala pang 3 taon yung local senior pension. Pero ngayon, nag-i-expand na tayo. Sinasama na natin ngayon, hindi lang yung mga walang pension na SS, kundi pati may mga maliliit na SS hanggang 4,000 pesos, qualified na rin sila sa local senior pension natin. Pwede rin natin banggitin yung sa scholarship program natin, yung mga pagbabagong ginawa natin sa scholarship. Dati,
maraming requirement, pati yung attendance sa iba't ibang parada, iba't ibang event, tinanggal natin yung ginawa natin na simple. At mas importante pa rito, dinamihan natin ng bilang. Nagsimula tayo, 11,000 scholars. Ngayon, nasa 25,000 scholars. May Pag-asa Scholarship Program pa po tayo. Iba't ibang proyekto ng ating pamahalaan. Hindi ko na siguro kailangan isa-isa dahil dapat, alam niyo po yun, bilang mga mamamayang Pasigueño. Sana ay updated tayo. Sana binabantayan po ninyo ng maigi ang ating pamahalaan. Kaya nga natin binuksan ang pamahalaan noong 2019. Sa totoo yan, isa sa pinakamalaking reforma natin. Ngayon, kitang-kita kung saan binadala ang pondo ng ating lokal na pamahalaan. Hanggang sa huling sentimo, wala kami pwedeng itago dahil binuklat natin ang mga libro ng City Hall. Kitang-kita niyo po kung anong ginagawa, kita niyo po kung anong kalakasan, kahinaan, hindi pinagtatakpan. Kita niyo po kung ano yung magandang nangyayari, kung magkaroon ng konting pagkukulang, bukas na bukas ang inyong pamahalaan ngayon. Hindi po ko gaya ng dati. Ito, sino naman dito matagal na nakatira sa Pasig? Simula 1963. 1963, ibig sabihin, ma'am, na ibig sabihin na atula din pa po yung City Hall na 3 palapag pa lang. Kung naabunan niyo po, nung pinapagawa po lang po siya. Pero siguro, baby pa po kayo, hindi nila maalala. Pero naalala niyo po, yung dati, 3 floor. Sino po sa inyo, 3 floor? Naalala niyo? City Hall noon. Naalala niyo po. Naalala niyo pa po yung octopus, yung kabibe. Ayan, kung naalala ng mga senior natin. Pero ito po, tanong ko sa inyo. Diba, ginawa po 8th floor ang ating City Hall. Kung matagal na po kayo nakatira sa Pasig, ang tanong ko po sa inyo, naalala niyo po ba kung magkano yung pagpapagawa ng hanggang 8 floors ng City Hall? Meron po ba kahit isa sa atin dito na nakakaalam kung magkano yung mga project ng City Hall? Nung araw hindi natin alam, wala tayong ideya. Pwedeng tama yung presyo, pwedeng mura, pwedeng overpriced, hindi natin alam. Wala tayong ideya. Ngayon, mula sa pinakamaliit na project na 5,000 lang ang halaga, hanggang sa pinakamalaking project na multi-billion gaya ng redevelopment natin ng 2 hektarya sa City Hall, alam po natin. Alam natin kung anong nangyayari sa ating pamahalaan ngayon. Bukas na bukas! Ang importante po ngayon sa ating pamahalaan, ang importante rin po na yung mga pagbabago, reforma na simulan natin sa ating lungsod. O magpalarin po tayo ng ikatlong termino. Kailangan ipatupad din natin yung mga pagbabago at reforma na yan hanggang sa level ng barangay. Hanggang sa level ng barangay, kailangan buksan na talaga natin ang ating pamahalaan. Kasi frontliner ang barangay ang tandaan natin. Frontliner ang barangay. Marami sa mga serbisyo sa totoo lang, hindi na dapat city government ang gumagawa. Secondary, tertiary roads, mga hindi pagpapagawa ng kalsada, pero yung maintenance, pati yung drainage, kung kaya ng budget, tingnan natin, di ba? Hindi ko naman sinasabi na lahat sila ang gagawa. Pero dapat alam natin kung hanggang saan yung kakayahan, kung hanggang saan kaya anong kaya gawin ng budget natin, anong kaya gawin ng manpower, ng resources ng barangay. Dito po, yung isa sa talagang tututukan din natin sa hinaharap sa susunod na 3 taon. Ito po talaga ang isa sa mga kailangan natin dito. At masaya naman po tayong ipaalam sa bawat isa na nasimulan na po natin ito sa tulong ng ating City Council ngayon. At ito nga, kaya nga po napaka-importante na magkakasama tayo, nagkakaisa mula sa mga opisyalis hanggang sa ordinaryong mamamayan. Alam niyo, noong 2019, sinimulan yung mga pagbabago sa level ng city. Ang laki po ng pinagbago, yung mga kickback, yung pinakamalaking source ng korupsyon. Hindi lang sa Pasig, buong mundo, pinakamalaking source ng korupsyon yung tinatawag na procurement. Ibig sabihin, pag may bidding, may naward na kontrata, may porsyento yung mga opisyalis dun sa kontrata. Pwedeng 20%, 30%. Minsan, papanood ko yung mga speech ni Mayor Magalong ng Baguio. Pinukwento niya, minsan lumalagpas na ng 50% yung nababalitaan po niya. Pero ito, yes, biggest source of corruption, pero sa Pasig, natanggal natin yun. Nagawa natin zero, napakita natin na posible. Kaso lang, aminin ko sa inyo, nung first term ko, medyo nahirapan ako. Kasi, ito na, napakilala natin yung mga pagbabago.
nagbubunga naman, yung mga nabanggit na ibang programa kanina. Marami magandang nangyayari, pero habang may pinapagawa tayo, biglang mababalitaan o biglang may magsusumbong, ngayon, pasensya na, kailangan ko sabihin, yung isang konsehal, humihingi ng 3% sa kontrata. Ang hirap. Hindi mo, ang dami ang trabaho, hindi naman madali ang trabaho. Araw-araw, maraming kailangan gawin, pero okay lang yun, yung trabaho talaga. Kumbaga, mahirap na nga ang trabaho, dagdag pa itong mga ganitong kailangan natin isipin, na kailangan bantayan pa natin yung mga ibang opisyalis, kailangan bantayan pa yung ibang konsyal, kasi baka mapahiya tayo, baka mapahamak tayo dahil sa kanila. Pero noong 2022, binigyan niyo ko ng mga mas maayos at mas matitibay na kasama. Sa 3 taon na sila ang kasama ko, kahit isang beses, wala akong narinig katulad ng mga naririnig ko dati. Katunayan, sila pa ngayon ang nangunguna para ipakilala pa, paigtingin pa yung mga pagbabago na hindi lang sa LGU natin, hindi lang sa city government, kundi para mapalawak pa yung mga pagbabago. Una, syempre, sa City Council. Sa pangunguna ng ating matibay at mahusay na Vice Mayor Godot Jaworski. At sa pamamagitan ng ating mga konsehal, chairperson po ng Committee on Appropriation, si konsehal po ninyo, galing dito, sa Santa Lucia, mga Romancanes. Ang pumatay kay Delilah. Di ba yun? Ang ginagawa ng unang City Council ngayon, pinapasa sa kanila yung budget ng barangay. Pina-public hearing. Alam ni Kagawad to. Pina-public hearing. Kasi dati, mga opisyalis lang nakakaalam. Kami-kami lang. Sila-sila lang nakakaalam. Ano ba mga item dyan? Ano ba ibig sabihin yan? Ang ginawa ni na Consimaro, ng buong City Council natin, public hearing. Open. Pwedeng sumilip, pwedeng panoorin kahit sa Facebook Live. Alam ko naman, hindi naman lahat ay may oras para talagang suriin ng budget, di ba? Na himayin siya, busy rin po tayo. Busy rin naman ibang kasama natin. Pero, sa totoo lang po, kahit may 10 tao lang na ordinaryong mamamayan na tingnan yung budget ninyo. So, may 10 tao lang. Manood ng Facebook Live. Malaking bagay po yan. Tinataguyod po natin ang isang pamahalaan na may pananagutan ang mga opisyalis sa taong bayan. Hindi yung ano lang gustong gawin, yung ano. Kaya kasama ang City Council natin, ito na, nandito na po tayo. Kaya sana ngayon 2025, bigyan niyo pa rin po kami ng mga kasama sa City Council na kumpleto, lahat maayos. Huwag niyo po kami bigyan ng, pasensya na sa salita, no? Pero huwag niyo kami bigyan ng lason sa loob ng City Council. Kasi maaaring yung iba, sa totoo lang, may mga kalaban po kami, may mga katunggali kami sa kabilang lineup, baka kahit independent yung iba. Sa totoo, mga kaibigan ko rin po sila. Mga kaibigan, pag nakita kami, pwede kami magkwentuhan, pwede kami magbiruan. Kaibigan, walang problema. Pero hindi ko sila kayang makatrabaho kasi magkaiba kami ng prinsipyo. Marunong naman po tayo makisama pero trabaho, pinag-uusapan natin dito, buti kong sarili kong pera ginagamit dito eh. Buti kong sarili kong pera, di okay lang. Gawin ko kung ano gusto ko. Gawin nila kung ano gusto nila. Pero hindi po, pera ng taong bayan ang pinag-uusapan natin dito. Kailangan mas mataas ang standard. Ito po mga kasama natin sa meeting ng Pasig. Sa congressman, ito may representan ni Ma'am Shalani ngayon, pero alam naman po natin kung anong kalidad ng congressman natin dito sa Pasig. Hindi na natin iisa-isa pero pag nabasa niyo po yung mga nakalista sa pamaypay na yan, yung pin, yan. Ate, pag hindi na kayo naiinitan, mamaya basahin niyo po yung pamaypay ni Bong Roman.
Matutuwa po kayo, kundi mapaproud po kayo na yung nagsulat ng mga batas na yan ay ating Congressman Romano Reyes. Siyempre mga konsyal natin, may tatlo tayong punta na sa kanilang ikalawang termino. Ito na si Councilor Maro Martires. At siyempre tumulong sa atin para sa Sonoperel Ordinance, para sa pagbaba ng mga ibang bills. Nabanggit rin naman yata kanina iba, no? Yung sa pagpapakuryente natin, yung sa ano natin, sa flood control master plan natin, nagtutulungan ng ating mga konsyal ngayon. Kaya kasama po dyan si Councilor Angelo De Leon, Councilor Bugoy Agustin, at siyempre meron kaming tatlong bagong kasama. Bago po natin sila tinanggap sa giding ng Pasig, una ko pong tinanong sa kanila, isa-isa ko po silang kinausap. Unang tanong, bakit mo gusto maging konsehal? Kasi kung gusto mo maging konsehal, dahil ang nabalitaan mo noon ay kakapal ang wallet mo kung ikaw ay konsehal. Hindi ka bagay sa giding ng Pasig at wala kang mapapala sa giding ng Pasig. Pero sa tatlong tao na ito, nakita ko po na sila ay sincero. Kwalipikado, pero higit pa rito, sila ay may integridad at sila ay kapareho natin ng prinsipyo at direksyon. Ibig sabihin, pareho-pareho po kami, gusto namin na maayos na pamamahala, gusto natin paigtingin pa yung mga nasimulan na natin magagandang pagbabago. Naging kagawad ng Barangay May Bunga, kung po kayo magkamali sa kanyang apelido, hindi po Boy Abunda, Boy Raimundo ang kanyang pangalan. Ang ganda ng programa nito sa laban sa malnutrition nung kagawad ko siya ng Barangay May Bunga. Huwag din po nating kalimutan, taga-Barangay Rosario, naging kagawad din noon, pero matagal nang nagpahinga bilang kagawad. Dahil ito, sa tao ito, nakita ko rin yung magandang puso. At madaling sabihin, pero siya, sinabuhay niya. Ayaw niya ng korupsyon sa pamahalaan. Kaya nga magkasundo po kami. Nakakatulong sa atin sa larangan ng edukasyon. Marami siyang experience dito. Sa senior citizen. Ito po ang kasama natin. Sandali, huwag ko muna tumayo. Advance ka naman masyado eh. Siya po ay... Mukha ba siyang senior citizen? Hindi? Ay, nako. Ngayon si Don Sir Warren, mukhang ilang taon na? 30! Wag! Grabe naman yun. Marami siya ay bubol sa nagsisinungaling, nambobola pa. Kaya po si Warren Inocencio. Ay, pati ko na tumayo. Last but not the least, ito pong kasama natin, naging Undersecretary, Chairperson ng National Youth Commission. Undersecretary, ibig sabihin, sa totoo, posisyon niya pang national na. National Youth Commission, Chairperson po siya eh. Pero nung nakausap ko siya, ay ito nga, naging pang-national ka na. Kasi gusto niya tumulong. Sa lungsod, kung saan siya nakatira, siya po yung nag-Barangay de la Paz, hindi naman pumalayo dito. Nung bilang NYC Chair, nakita po natin ang kanyang pahusayan at nakita rin natin na tumutulong na siya sa mga kabataan natin, sa empowerment ng mga kabataan natin. At siguro, kung kasama po natin siya sa council, mas matutulungan din natin ang ating mga SK. Patulungan natin ang SK para ma-empower sila, mag-guide natin sila na hindi sila mapariwara, hindi sila mapagod ng landas. Dahil alam mo, nakakalungkot po pag may naririnig tayo na SK pa lang, may hindi na magandang nangyayari. Ang mas masakit, minsan hindi naman sinasadya. Dahil nalalapitan ng demonyo. Natuturuan ng hindi, yung mga kanina sa kwento ni Ma'am Shalani, magaling impyerno. Totoo po yung nakakalungkot eh, pero sa tulong ng tao ito, mas matutukan natin yung empowerment ng mga SK, ng mga kabataan. Sigurado po ako marami siya mga fresh na idea
makakatulong sa ating lokal na pamahalaan. Maraming po iba, Ryan Enriquez. Konti na lang, Ryan, nakonsilyo na, no? Yeah. 2019, 2022, maraming tayo nagawa. 2022, ang laking tulong po na binigyan niyo ako ng majority sa ating City Council. Pero ngayon 2025, kailangan paigtingin pa po natin. At nyo, marami tayong pwede pag-usapan ng programa, mga expansion ng mga serbisyo, papalawak ng mga ginagawa ng pamahalaan. Pero alam niyo po, para sa akin, kung anong pinaka-importante na nagawa o magagawa po natin. Ako po, bilang isang mayor, kung ano yung masasabi ko na pinakamalaking accomplishment sana na magagawa ko po sa tulong ng mga tao ito. Yan po ay kung may iwan natin ang lokal na pamahalaan sa hinaharap na yung sistema mas madali na maging mabuti. Kahit sino maupo, mas madali na maging mabuti at mas mahirap nang maging korap. Na pangmatagalan itong mga pagbabago na pinakatupad natin. Tandaan po natin, mga pagbabago natin hindi dapat nakasentro sa isang tao. Kailangan palakasin natin ang mga institusyon. Kailangan patuloy natin itaguhin ng mga prinsipyo ng mabuting paggugobyerno mula sa pagiging bukas ng pamahalaan hanggang sa pagpapalakas ng isang mapandako na pamahalaan. Nasimulan na po natin, marami nang napagtagumpayan, pero sa susunod na 3 taon, mas marami pa tayong magagawa kung magkakasama po tayo. Kaya mga pasigilyo, isa na lang po ang tanong ko sa inyo. Naniniwala po ba tayo na ngayong 2025 nasa tamang direksyon ang ating lungsod? Mga kasama, kung naniniwala tayo na nasa tamang direksyon tayo, huwag na po tayong lumiko. Mas talong huwag na po tayo mag-U-turn pabalik dun sa mga lumang kalakaran at style na bulok na tinalikuran na natin noong 2019. Mga kaibigan, dire-diretso lang po tayo sa lungsod ng Pasig. Paabante, pasulong. Maraming salamat, Barangay Santa Lucia. God bless, Pasig City. Muling iboto ang number 4 sa balota, Mayor Vico Soto! Vote straight, giting ng Pasig, Barangay Santa Lucia. Maraming salamat po. Ano yung bag mo? Ayan, mga magpapapicture po, na po tayo sa uniform, na po tayo magsiksikan. Abang lang po tayo sa gilid at sino na po lalapit sa atin. Maraming salamat po. Thank you, thank you. Ingat po kayo na ha, sumayin po. Salamat po. Here, shout out.
Salamat ya. Thank you.